Hello, another day, another layover vlog. For today's video, nandito nga pala tayo sa US, Atlanta. Samahan niyo lang ako magstay dito ng 24 hours layover as an international flight attendant living and based in Doha, Qatar. Alam niyo ba nga Atlanta is the most populous city? And the capital of Atlanta is the US state of Georgia. Simulan na nating mag-room tour. By the way, pangalan pala ng hotel natin is Marriott Atlanta Hotel. Ang usual na hotel naman natin pagpasok mo, nandito na yung cabinet natin. At hindi naman mawawala yung mga sampayan, iron at blower. Sunod naman ang ipapakita ko ang bathroom. Maliit lang naman ito, typical lang na banyo, shower, toilet, at salamin. Ayan nga pala ako, nakaprepare na ako kasi nag-usap kami ng Pinay na kalipad ko. Nabababa kami after 30 minutes pagkaakyat namin dito sa room. Dahil wala na kaming time, dahil kailangan ko kayong i-room tour bago maging madumi itong room ko. Siyempre, hindi mawawala itong mga amenities, coffee tea, at coffee maker nila. Dahil hindi naman tayo nagkakape, masaya ako kapag may nakikita akong decaf na coffee. Ito nga pala yung outfit natin for today's video. Hindi naman ako nagbobonggang damit. Pupunta lang naman kami ng grocery. Hindi ko kasi alam anong mga pupuntahan dito, pero may nakita nga ako na garden, sinabi ng ating driver dati. By the way, second time ko na nga pala dito. At yung una ko nga punta dito is nag-grocery lang din ako. Dahil wala nga namang atang magawa dito. At dahil malamig dito, parang hindi naman okay pumunta sa garden. Yung garden nila dito parang botanical garden. Siguro next time na lang ako pupunta dito kapag hindi na sobrang lamig. Ito nga pala yung bed ko, twin bed siya. Kadalasan talaga dalawa yung bed namin. Kaya minsan tuwan-tuwa ako kapag naka-king's bed Sino kami. Ba namang hindi matutuwa? Syempre, pwede ka nang umikot-ikot. Ito nga pala yung room view ko. Wala namang masyadong maganda. Ito nga pala suot kong jacket is may heat tech na siya. Kasi sobrang lamig sa labas mamaya, 10 degrees. Though kinakaya naman kapag 10 degrees, at least hindi nang negative. Isang beses pa lang naman ako nakatry na negative 1. Sobrang lamig talaga sa Amsterdam. Grabing hindi ko nga kinakaya. Lagi kami pumapasok sa loob kapag ka negative 1 talaga is sobrang lamig. Time na to pababa na ako. Usapan nga namin is 5:35 kami bababa. At syempre, laging late ako pag bumababa. At ayun na nga, nakita ko na siya nag-aantay sa akin. Ito nga pala yung lobby ng hotel namin dito sa Marriott. Wala namang usual na maganda. At nag-book na nga kami ng Uber. At pag-usapan nga namin na siya na mag-book at ako na lang mag-book pabalik. Para hindi na kami mag-divide. Yung hotel pala namin is para kaming nasa liblib. Kumbaga yung location ng hotel namin is parang nasa puro malayo. Puno at since winter nga dito, ganyan ang mga punong makikita mo. Pero meron din naman mga puno na nag-i-stay yung mga leaves. Yun siguro yung mga winter tree. Binibidyohan ko nga para naman makita nyo at matur ko kayo kahit papano dito sa Atlanta. Pero wala nga kayong makita talaga. Puro puno nga talaga dito. Ayan, lumalabas na yung mga establishment, mga kainan, station. Ayan, malapit na pala kami. Ang pupuntahan nga lang pala namin dito is Walmart. Supermarket bali, yung supermarket na yun, para na rin siyang department store. May mga damit, at ayun na, supermarket na rin siya. Habang nagbibideo ko, nakita ko na parang lumabo sa labas. Ayan nga, napansin ko nga na umambon pala. Ayan, makikita nyo sa bintana. Wala pa naman akong dalang payo. Ewan ko ba sa sarili ko. Tingnan ko naman yung weather forecast bago ang flight ko dito. At nakita ko nga na windy at medyo parang may ulan. Pero hindi ko pa rin dinala yung payong. Nagbababa na kami sa entrance ng supermarket. At kumuha na nga pala ako nito pushcart. Wala akong makitang maliit, kaya ito na lang yung ginamit ko. Akala mo naman madaming bibilihin. Alam niyo ba, madalas sa ibang bansa, huhulugan mo ng coins bago mo ito magamit. Minsan hindi naman kami nagwi-withdraw, kaya minsan hindi ako nakakagamit. Tulad na lang sa Australia, ganun yung mga pushcart nila doon. So, ito nga pala, ganito kalaki yung Walmart na to. At una nga namin nakita ang pagkain dahil gutom na nga kami. Hindi na nga kami kumain kasi alam namin dito na lang kami kakain. Nakakatakam nga, sabi ko, babalikan ko na lang grocery muna siguro ko at bibili ng mga kailangan. Nagulat ako, may nakita ako dito. Charcuterie. Hindi ko alam kasi wala pa ako ata nakikita dito sa Pinas na ganito. Oh, walang gayahan na. Charis. Do hindi ko lang siguro alam na meron namang nagbebenta. Nag-iisip nga ako anong bibilihin kong pagkain dahil may dala nga ako. At sabi ko, babalikan ko yan at gusto ko muna kumuha ng vitamins. Vitamins kasi ang sadya ko talaga at mga pagkain during sa layover kong to. Ayun na nga, mga nakikita ko mga sale dito. Nagniningning na naman ng mga mata ko. Akala mo naman may budget. Usually kasi dito talaga may nakalaan lang akong budget every layover ko. Kung may idea kayo, ang mga flight attendant ay may allowance every layover. Kumbaga sa amin, sinasabay sa sahod na. Pero meron din naman mga airline na kunin nila mismo sa hotel yung allowance nila. At ito ngay may nakita nga ako mga teddy bear silang $5. Sabi ko, pag may panda akong nakita, bibilihin ko talaga. Buti na lang wala akong pandang nakita. Nandito na pala ako sa vitamins. Medyo natagalan ako dito kasi naghahanap talaga ako tablet na vitamin C. Kasi naubos na yung vitamin C ko, kaya siguro ako nagkakasakit ngayon. Na naman usually kasi sa Australia ako bumibili ng vitamin. Sabi ko kapag nagka-Australia flight na lang ako. Nagkaroon naman ako ng Australia flight ng New Year. Kaso nga lang nakalimutan kong bumili ng vitamin. Dito na lang ako sa US bibili since nagkaroon nga ako ng US flight this January. Sa Australia talaga at sa US ako bumibili ng mga vitamin. Dahil nga sobrang mura dito. Compare ko sa Pinas. Usually kasi dito may mabibili ka na 100 plus nasa 500 pesos lang. Samantalang yung vitamins natin sa Pinas is 30 tablets lang 400 plus na. At ito nga lang nakita ko vitamins kaso gamit.
Hindi ko kasi alam kung effective ba ang mga gamis na vitamin C. lang naman Pero adult naman ito. 557 lang siya, 120 gamis na. Ngayon lang ako actually nag-gamis nung bata talaga ako. Ewan ko, parang na-miss ko lang yung gamit. At ayan, dito tayo sa mga shampoo or conditioner. Nagtingin-tingin lang ako ng mga presyo nila. Usually kasi talaga nagpapasabay ako. Kaya kung may gusto kayong ipasabay, meron tayong all around the world. Basta may flight ako ng time na yon, isasabay ko para sa inyo. Usually nagpo-post naman ako sa page. Ito nga pala yung page ko, pasabayab.ph. Kasi usually murang-mura yung mga shampoo dito. Katulad na itong Tresemme, $7 lang siya, bali 400 plus. And malaki na siya. Meron din dito yung Eucerin, CeraVe. And alam ko mura lang dito yung mga yan. Mga skincare product. PM nyo lang ako sa pasabayab.ph. Usually pasabay fee lang ang babayaran. And wala na kayong babayarang shipping from US to Philippines. Basta may flight ako noon, isasabay ko para sa inyo. Sinasabi ko naman kung ano ang data makakauwi ng Pinas. So if willing to wait ka, gusto mo nga makamura, mag-PM ka lang sa page ko. At yung mga yan lotion, at dito naman tayo sa mga skincare. Ang tagal ko na kasing iniisip bumili ng bagong skincare. Gusto ko kasing mag-try ng bago. Sakto, ubos na yung ginagamit kong skincare from Korea. Medyo nga namamahalan ako dito. So, dahil nandito na nga tayo at nais ko na nga magpalit ng skincare. Mata ko na lang kinuha sila. Do, alam ko kasing mas mura siya dito kaysa sa Pinas. Kaya sinamantala ko nang bumili dito. Alam niyo bang kailangan natin magpalit ng skincare? Pwede naman kahit 6 months. Ayon sa nalaman ko, kapag hindi tayo nagpapalit ng skincare product, sasanay na yung face natin at minsan hindi na siya nagiging effective. Nalaman ko lang naman at sa mga nababasa. Ayan na naman ang mata na naman tayo ng dahil nakita kong sale, binili ko na nga. $2.98 lang. At ang tatak niya na is Revolution. Binili ko na hindi naman kasama sa budget ito, pero dahil nga may nakita tayong sale, nasa 160 plus lang siya sa peso. Alam kong lumagpas na naman ako sa budget ko ngayon para dito sa layover ko. Usually kasi ang binabudget ko lang 2,500 to 3,000. Pero nga dahil minsan may mga sale tayo nakikita, lumalagpas tayo. So, ang gagawin ko ngayon sa next layover ko lalabas at magbabaon na lang ako ng pagkain. Pwedeng magbaon sa country. Ganun ang mga ginagawa naming mga flight attendant kung gusto namin magtipid. Ngayon, alam nyo na, hindi lahat ng flight attendant is mayayaman. Kasi kumbaga, practical lang tayo. Tulad nito, bumibili lang ako ng pagkain dahil dala nga akong lutuan. Pinakita ko nga sa inyong lutuan nung last flight ko nung nasa Medan ako. Usually, kapag nandito ako sa London or bacon ang kinikrave ko since wala nga ito sa Doha. Naghahanap na naman ako ng beans. Since hindi nga dito uso ang rice, hindi na ako bibili ng rice. Pero tinatry ko nga talagang hindi kumain ng rice para naman bumaba ang weight ko kasi sobrang taba ko na. Buti na lang nakitong Campbell. Alam niyo bang paborito ko to dahil sobrang creamy niya, masarap. Nabili ko siya ng 90 pesos lang. At inisip ko pa kung ano pang kakainin ko at nakita ko nga tong Korean kimchi noodles. Puro ko noodles, hindi na talaga healthy ang kinakain ko. Yung mga to kakainin ko to bukas. Kasi usually hindi na ako lumalabas kinabukasan. Minsan magpapadeliver na lang para kami. Tipid na lang. Bibili na lang ako ng pagkain ko, lulutuin ko na lang siya kinabukasan. Namin talaga ang magluto. Flight attendant ka dito kasi minsan gusto mo na lang nakahiga at magpahinga bago lalo na yung flight namin pabalik is 15 hours. Isa to sa pinakamahabang flight namin, yung mga US at ayan, nandito nga ako sa pork at may nakita akong pork. Inisip ko kung bibilin ko siya pero hindi ko nga binili. At may nakita nga akong bread, sabi ko ito na lang kakainin ko kaysa kapalit ng rice. $1.47 dahil na-miss ko na nga yung pandesal, ito na lang yung kakainin natin. Tama na nga yung mga binili ko at pupunta na nga ako dito sa kaninang nakita kong mga pagkain. Ito na lang yung kakainin ko for today. Kumbaga, dinner ko na siya ngayon. Kasi napansin ko, mura siya dito compare sa bibili ako sa restaurant. May kamahalan kasi dito sa US. Mga pagkain nila dito. At wala nga silang binibentang rice dito. At ito na nga ang pinili ko chicken na to. At ang sabi ko nga is, ito na lang tsaka yung isang malaki yung bibilihin ko. Pero sabi ko nga nakita ko yung serving na binigay niya is parang halos 6 pieces yung binigay niya. At sabi ko hindi ko nakakunin yung malaking chicken. Nag-add na nga lang ako ng mashed potato. At yung mashed potato pala na yun is may gravy na. Hindi talaga ako nagbabasa. And medyo marami naman yung serving nila kaya feeling ko naman mauubos ko yan at mabubusog parang ako. Parang kakaiba yung gravy nila kaya parang masarap. $6 ko lang pala nabili tong lahat kumbaga, na to. 350 plus lang siya in peso. Okay na din kaysa bumili ako kapag magpapa-Uber. Makakabili ako dun mga 500 plus. So, mas okay na rin at mas tipid kapag dito ako bumili. Ayan na nga, nangangamoy na nga at nagugutom na ako kasi inabot na rin kami ng 8 p.m. Kumbaga, dumating kami dito mga 6 p.m. 2 hours din kami nag-ikot dito at sabi ko nga magkikita na lang kami. Hiwalay kasi kami para makapapili kami ng gusto namin bilhin. Alam niyo bang dito sa ibang bansa is meron silang self-checkout. Kumbaga, ikaw mag-i-scan ng mga product mo. At dyan ka na rin magbabayad either card or mag-i-scan ka ng payment mo. Basta hindi cash. Meron naman silang mga cashier dito pero yun nga yung mga nagtatanggap lang ng cash. Pero kung ayaw mo nga dito at hindi ka marunong, pwede ka naman pumunta doon. I-accept ka pa rin naman nila. At ayan na nga, tapos na nga ako. Ito yung mga napamili. Ikaw rin pala maglalagay nito sa plastic kasi nga self-checkout. At ayan na nga, naka $94.47. Hindi naman dapat yan yung budget ko pero ayan, sobra-sobra. Para makaiwas tayo sa paggamit ng plastic. Lagi ko tong dinadala kapag nasa layover ako.
para makatulong tayo na hindi na gumamit din ng mga plastic. So, binili ko nga pala tong bag na to sa Decathlon. Grabe, gamit na gamit ko to. Alam nyo ba? Sobrang laki kasi. At ayan na nga, medyo mabigat siya konti, pero hindi naman sobra. Pauwi na nga pala kami nito nang nakita ko yung flag ng USA. Usually kapag may nakikita talaga akong flag, binibidyohan ko. Dito kasi ako na-amaze na nasa ibang bansa talaga ako. Dati, nasa Pinas lang ako, nakikita ko lang Philippines flag, pero ngayon, grabe, iba't ibang bansa na yung nakikita ko. Nakabalik na nga pala kami ng hotel, nag-Uber na lang kami pabalik, at may nakita nga akong aeroplano kaso hindi masyado makita, nagbe-blur. Meron pa nga mga flag dito sa hotel namin, kaya binidyohan ko na nga. Bali, medyo malamig pa rin nung time na to. Andito na pala kami, ito yung hotel namin, Marriott Hotel. Usually, dito kami talaga nag-i-stay sa mga hotel na to, like Marriott. Ito nga pala yung bus shuttle namin bukas. At ito na nga, papasok na nga kami sa loob. Medyo antok na ako nung time na yan kasi naramdaman ko na yung pagod ko kasi galing nga kaming 15 hours flight. Ito nga pala yung restaurant ng hotel. Meron silang in-offer na breakfast na bukas. Kaming mga crew pala dito is may discount kami, 20% or minsan 30%, depende sa hotel. Nandito na ako sa room ko at napagod na talaga ako. Ayun lang naman yung araw natin ngayong layover. Next video, papakita ko yung mga napamili ko. Yun lang. Bye!